Ilang buwan na itinago ng inang ito ang isang lihim sa kanilang garahe. At sa pamamagitan ng mga pag-aalala ng kanilang kapitbahay, naibunyag din sa wakas ang pinaka-iniingatan niyang sekreto. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Para sa karamihan ng mga taong naninirahan sa Rockland, Illinois, ang July 25, 2023 ay isa lamang karaniwang araw kagaya ng iba pa. Gayunpaman, para naman sa isang ina at sa 4 niyang mga anak, magiging ibang-iba ang kanilang mga susunod na mga araw gawa ng isang pangyayari. Nagsimula ang lahat nang may isang tao ang tumawag sa Department of Children and Family Services para ipaabot sa ahensya ang kanilang concern para sa anak di umano ng kanilang kapitbahay. Sa katunayan, hindi iyon ang unang beses na nakipag-ugnayan sila sa ahensya. Pero dahil ngayon lang sila may natanggap na mas nakakabahalang impormasyon, ngayon lang din sineryoso ng department ang report. Ang taong sinasabing tumawag ay ang kapitbahay at kaibigan ng isang babaeng nagngangalang Sushi Staples na isang ina sa iilang mga bata. At ayon sa informant, ang isang katakatakang bagay na ibinahagi daw ng ginang sa kanya ay hindi na daw nila makakasama para sa Pasko ang anak niya si Zion. Dahil doon, nakaramdam siya na parang may mali sa sitwasyon at na mukhang may itinatago itong lihim. Si Sushi at ang kanyang mga anak ay ilang taon nang naninirahan sa Rock Island, Illinois, kung saan ang kanilang tahanan na matatagpuan sa 20 and a half Avenue ay siyang bahay na kinagisnanan ng mga bata sa halos buong buhay nila. Ang kanilang ina na si Sushi Staples ay nagtatrabaho noon bilang isang patient caretaker sa Mercy One Genesis Hospital at kasabay noon nag-aaral din ito sa isang community college para palawakin pa ang kanyang edukasyon. Nahuli siya sa pag-aaral pagkatapos opisyal na makipagdiborsyo sa kanyang dating mister na si Latez Owens, kung saan masasabi mong naging napakagulo ng kanilang hiwalayan. Ang lumalabas kasi, pagkaripas lang ng ilang taon nilang pagiging mag-asawa, napagtanto nilang hindi daw nila talaga ganoon kamahal ang isa't isa. At nang nagsimula ng mag-date ng ibang babae sila Tess, doon na natapos ang lahat. Sa kabila nun, sila Tess ay hindi lamang ang tanging lalaki na nagkaroon siya ng anak. Dahil sa katunayan, si Sushi ay isang ina sa 8 mga bata sa kabuuan. At bilang isang nanay na itinuring na hindi karapat-dapat para mag-alaga sa una niyang 2 mga anak, sila ay isinailalim kalaunan sa pangangalaga ng DCFS o Department of Children and Family Services. Para sa karamihan, ang mga Staples ay parang isa lang namang normal at masayang pamilya. Noong taong 2023, tanging ang 4 na mas nakakabata niyang mga anak na lamang ang kanyang kasama sa bahay, o yun ang sinasabi niya sa iba. Pag-alaala pa ng kanilang mga kapitbahay, minsan nakikita nila ang mga bata na naglalaro sa bakuran at mukhang masaya din naman sila sa simpleng mga bagay, gawa ngang hindi naman talaga ganoon ka-stable ang pinansyal na kalagayan ng buong pamilya. Lalo pa nang na-finalize na ang diborsyo, si Sushi ay isa na ngayong single mother na sinusubukan lamang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para mabigyan ng maayos na buhay ang mga natitirang bata sa kanyang puder. At sa kadahilanan rin iyon, nakakatanggap ito ng mga government benefits para sa bawat anak na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Sa kabilang dako naman, base naman sa obserbasyon ng mga kapitbahay ng mga Staples sa Rock Island, madalas daw nilang naririnig si Sushi na nagsasalita tungkol sa pagpunta sa simbahan pero hindi naman talaga ito nag-a-attend ng simba. Bukod pa doon, mukhang hindi rin pumapasok sa paaralan ang kanyang mga anak dahil ayon sa ginang, mas naniniwala daw siya sa homeschooling. Sa madaling salita, ang lahat ng mga bata ay wala talagang masyadong koneksyon sa mundo. At dahil palagi lang silang nasa loob ng bahay, madalang lang din silang makita ng iba pang mga tao sa kanilang komunidad. Iyon mismo ang dahilan kung bakit dumating na sa puntong nagsimula na mag-alala ang ilan sa kanilang mga kapitbahay para sa ika-5 niyang anak na si Zion. Base kasi sa kanilang inireport, ilan buwan na nila itong hindi nakikita. At doon naman madalas na binabanggit ni Sushi na hindi na di umano nila makakasama ang anak para sa darating na Pasko. Kaya sa kanilang isipan, wala namang inang magsasabi nito kung walang isang malaking pangyayari ang naganap. Kaya doon na sila nagpasya na kontakin ang DCFS para patingnan ang kalagayan ng mga bata. July 25, 2023, iilang officers ang nagtungo sa tahanan ng mga Staples pagkatapos mag-request ng welfare check ang DCFS sa mga kapulisan.
At habang sila ay nasa harapan pa lamang ng tahanan, klarong hindi na natutuwa si Sushi sa kanilang pagbisita. Nang mga oras na iyon, diretsyong sinabi ng mga officers ang kanilang pakay at ipinaalam nila sa ginang na may nag-report daw sa DCFS tungkol sa isa nitong anak na aksidenteng nabaril ang kanyang sarili. Pero syempre, agad yung pinasawalang katotohanan ni Sushi. Paliwanag lang niya, baka ito di umano ay gawa-gawang kwento lamang ng kanyang dating mister at bagong nobya dahil nag-file siya dati ng police report laban sa kanila. Humiling pa nga daw siya ng restraining order laban sa dalawa dahil madalas siyang istok ng babae. Gayunpaman dahil palipat-lipat daw ng tirahan ang dalawa sa Chicago, palaging nahahantala ang pag-serve ng restraining order laban sa kanila. Dagdag pa aniya, kahit kailan hindi naman bumibisita ang pulisya sa kanilang tahanan dati. May maayos daw siyang trabaho sa isang hospital at may negosyo pa sa Davenport. Kaya tanging naiisip niya lang daw na gagawa ng report ay ang bagong babae ng kanyang dating mister na nagbabanta pa nga di umano sa kanya sa Facebook. Sa buong interaksyon niya sa mga otoridad, mapapasin ang kanyang pagiging galit at medyo defensive sa kanilang mga pagungusisa. At nang nagtanong ang isang officer kung pwede ba nilang ma-check ang kanyang basement, mariin itong tumanggi nang sumasagot na kailangan daw muna nila ng warrant kung gusto nilang gawin iyon. Basta ang paninindigan niya lang, hinahara siya ng nobya ng kanyang ex at wala di umano siyang tinatago. At ang pinaka nakakakunot loob pa sa lahat, itinatanggi niya rin na may anak siyang lalaki na nagngangalang Zion. Nang walang dalang warrant, hindi na napilit ng pulisya ang ma-check pa ang buong property. At dahil doon, iyon ang una nilang ni-request pagkabalik nila sa estasyon. May basihan ng mga otoridad at DCFS para i-pursue ang warrant, lalo pa at nakumpirma nilang si Zion Staples ay hindi lamang gawa-gawang pangalan, kundi na ito ay talagang anak ni Sushi. Dagdag pa doon, patuloy din siyang tumatanggap ng government benefits para sa nasabing bata. Kaya ang kanilang konklusyon, kung ang report ay isa lamang peking kwento, bakit nakaregister si Zion bilang anak niya sa government system at bakit siya tumatanggap din ng pera para dito? Na kung talagang paninindigan niya na hindi totoo ang bata, malinaw lamang na isang kaso ng fraud ang kanyang ginagawa. Pagkatapos makakuha ng warrant, agad ding bumalik sa bahay ng mga Staples ang pulisya kinabukasan, July 26, 2023. Nang pagkakataong iyon, wala nang nagawa si Sushi kundi hayaan ng mga otoridad na halughugin ang kanilang tahanan. 2 officers ang nanatili kasama niya para bantayan ito, habang ang 2 iba naman ay tumingin sa basement upang mag-check ng kahit anong bakas na maaaring makakapagturo kung nasaan si Zion. At habang ginagawa nila iyon, makikita mo naman ang nag-aalala at parang nagpapanik na mukha ng ginang. Walang tigil siyang ginisa at kinorner ng mga officers para umamin tungkol sa kanyang nawawalang anak, subalit patuloy lang din ang pagsisinungaling nito. Sa huli para subukang iligtas ang kanyang sarili, sinabi niyang totoong nakakatanggap daw siya ng government benefits para sa 5 bata, kabilang na si Zion Staples. Pero paglilinaw niya, ito di umano ay dahil may kakilala siyang gumagawa ng peking dokumento at kailangan niya lang talaga ng ekstrang pera. Gayunpaman pinaninindigan niya na hindi ito totoong tao kundi pangalan lamang para sa dokumento. Nang puntong iyon, inakala ni Sushi na malulusutan na niya ang mga otoridad at papalampasin ng mga ito ang kanyang ginawa. Pero dahil umamin siya na niloko nga niya ang ahensya, naging batayan naman iyon para maaresto nila ito para sa kasong fraud. Pagkatapos nilang masecure si Sushi sa police car, ibinaling naman nila ang kanilang atensyon sa separate na garahe ng property. Halos bakante na ito nang pumasok sila sa loob, maliban na lang sa iilang gamit na nakasiksik sa sulok. At bagaman makikita mo lang ang bawat bagay na nakadisplay sa mga istante, may isang basurahan naman sa ilalim nun ang napansin nilang parang nakatago. Nagsanhi iyon para lumakas pa ang loob nila na may sadyang tinatago nga si Sushi sa basurahan, kaya doon na sila tumawag ng forensic detectives. Unti-unti nilang hinila ang basurahan mula sa sulok, pero bago pa man nila ito mabuksan, may umalingasaw na kaagad na masangsang na amoy mula sa loob. Maliban pa doon, may kabigatan din ito ng kanilang hinila. Nang tinanggal na nila ang takip ng basurahan, doon na nila natagpuan ang kanilang hinahanap kanina pa, ang katawan ng isang batang lalaki. At kalaunan pagkasagawa nila ng eksaminasyon sa mga labi, napatunayan nilang iyon nga ang nawawalang si Zion Staples. Pagkadiskubre ng bangkay, muling inaresto si Sushi para sa karagdagan pa mga kaso. Gayunpaman, ang buong paglilitis ay hindi nagprogreso kagaya ng inaasahan ng karamihan. Nang panahong iyon kasi,
Pinagpasyahan ng mga otoridad na hindi ituring ang kaso bilang murder, kundi isang accidental death lamang na siyang sinubukan lang daw ni Sushi na itago bilang isang sekreto. Iyon ay gawa ng testimonya ng dalawa pang mga anak ng ginang kung saan ibinahagi nila na nasaksihan raw ng mga ito ang pagkamatay ng kanilang kapatid. Paliwanag pa ng dalawang bata, aksidente di umanong nabaril ni Zion ang kanyang sarili sa ulo pagkatapos ng paglaruan ang natagpuan niyang baril ng kanyang ina. Sa madaling salita, ang buong pangyayari ay isa lamang malaking pagkakamali. Base pa sa resulta ng autopsiya, nakasaad doon ang pagkamatay ng bata ay hindi natural at kinokonsiderang kahina-hinala. Sa makatuwid gamit ang impormasyong iyon, sa halip na sampahan ng kasong murder, si Sushi Staples ay humarap lamang sa mga sumusunod na kaso. Failure to report the death of a child under 13 years old, paglihim ng isang kamatayan, at obstruction of justice. Kung ito sana ay agad niya lamang ipinaalam sa mga otoridad, hindi pa sana siya makukulong. Pero dahil sa nagsinungaling siya sa mga kapulisan at sinubukan ring itago ang buong pangyayari, kailangan niya ngayon harapin ang konsekwensya ng kanyang desisyon. Sino ba naman kasing ina ang itatago ang mga labi ng kanyang anak sa isang basurahan, ipagluksa ito ng patago at itanggi pang ito ay ang kanyang totoong anak? Siguradong kahit papano, nagpapahiwatig itong nagkakaramdam siya ng konsensya sa kanyang mga ikinilos. Sa pre-trial ng kaso, nag-focus lamang ang prosekusyon sa pagpapatunay na ang nasasakdal ay nagkaroon ng pagpapabaya sa kanyang anak, inilagay ang buhay nito sa panganib at patuloy din na ginamit ang kanyang pangalan para magsagawa ng panloloko upang patuloy na makatanggap ng government benefits. Binanggit din ng mga abogado sa harap ng korte na sa halip sana na tumawag ng ambulansya para sa bata o i-report ang pagkamatay nito, humiling siya ng tulong sa 4 niya pang mga anak para itago ang katawan ng kanilang kapatid sa basement. Bukod pa doon, inutusan rin sila ng kanilang ina na palitan ang mga carpet na nadungisan ng dugo ni Zion. Pagkalipas ng ilang buwan nang hindi na nila nakayanan ang masangsang na amoy, doon na nila inilipat ang bangkay mula sa basement patungo sa garahe kung saan inilagay ito ni Sushi sa isang malaking metal na basurahan. Tinago nila ang lihim na iyon mula December 2022 hanggang July 2023. Nagbigay din ng salaysay ang DCFS nang nagsasabing sa nakaraang 10 taon, ilang beses na silang nakipag-ugnayan sa Staples family. Nang panahon kasing iyon, kinailangan nilang imbestigahan ang mga report ng pang-aabuso sa mga bata. Gayunpaman, wala silang napatunayan na kahit ano mula sa mga reports. Sa huli, bago pa man nagsimula ang opisyal na paglilitis, nagdesisyon si Sushi na tumanggap ng plea deal at ito ay nagplead ng guilty sa iisang kaso lamang, ang paglalagay ng buhay ng isang bata sa panganib. Sa paggawa niya noon, ang iba pang mga isinampang kaso sa kanya ay otomatiko ng iniurong ng mga otoridad. Sa kabuuan, si Sushi Staples ay nakatanggap ng sentensyang 2 taon lamang na pagkakakulong. At dahil nanalagi na ito sa loob ng bilangguan ng 204 days, binawasan pa ng judge ang natanggap niyang parusa at binigyan niya lamang ito ng 1 taon at 5 buwan na lamang. Inirekomenda din ng hukuma na ilagay ito sa isang mental health facility dahil ng panahong iyon, nakakaranas daw ito ng anxiety disorder. Maliban pa doon, ipinag-utos din ng judge na magkaroon ito ng mandatory supervised release kapag natapos na ang kanyang sentensya. Sa kabila ng nakuha niyang magaan na parusa, hindi naman natawa si Sushi sa desisyon ng judge. Nagbanta pa nga itong babawiin niya ang kanyang guilty plea dahil hindi daw siya karapat-dapat na makatanggap ng ganung kahabang sentensya. Maaaring sabihin na natin na aksidente nga lang ang pagkamatay ng kanyang anak, pero sa kanyang mga ikinikilos, ipinapakita niya lamang na parang wala talaga siyang pakialam kay Zion. Itinapon niya ito na parang basura at kahit sa kamatayan, tirinato niya rin itong parang basura at ginamit pa para magkapera. Kaya ang masasabi ko lang, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang eksaktong tumatakbo sa kanyang isipan. Sana kahit konti man lang, irespeto niya ang alaala ng kanyang anak. Malay natin, siguro baka naisip niya na iyon bago siya lumabas sa bilangguan sa taong ito. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.